Ang pelikula ay nagbubukas sa isang malayong hinaharap kung saan ang mundo ay gumuho kasunod ng isang apocalypse. Naging disyerto na ngayon ang Australia na may 4 na pangunahing sentro ng aktibidad ng tao. Ang pinakamalaki ay ang Citadel, isang kumpol ng 3 rock tower na nasa itaas ng isang freshwater reservoir. Ito ang pinakamakapangyarihang sentro sa kaparangan at pinamumunuan ni Immortan Joe at ng kanyang hukbo ng mga warboys. Ang pangalawang sentro ay ang Gastown, isang malaking refinery na may masaganang gasolina. Ang ikatlong sentro ay ang Bullet Farm, isang inayos na pabrika ng armas na ginagamit para sa paggawa ng mga bala upang pasiglahin ang mga pagsisikap sa digmaan ng Citadel. Ang panghuli ay ang Green Place, ang magandang bahagi na nakatago sa Citadel at sa iba pang mga gang na gumagala sa kaparangan. Ang lihim na lugar na ito ay tinitirhan ng Vuvolini, isang tribo ng mga kababaihan na nagpapalaki ng mga bata at nagpapanatili ng lihim ng lugar sa anumang halaga. Isang araw, isang batang babae na Vuvolini na nagngangalang Furiosa, ang namimitas ng mga pitches kasama ang kanyang kaibigang si Valkyrie sa labas ng Green Place. Noon lang, nakarinig sila ng ingay at sa kabila ng pagtutol ni Valkyrie, nag-imbestiga si Furiosa. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng isang grupo ng bike horde, isang pangkat ng militar ng mga mandarambong na dala ang kanilang mga motorsiklo na pinamumunuan ng isang warlord na nagngangalang Dementos. Nagmamadaling pumunta si Valkyrie sa nayon, ipinaalam sa mga matatanda ang kanyang nakita. Ang ina ni Furiosa na si Mary Jabasa at ang general ng Vuvolini ay agad na kumilos. Si Mary ay nakasakay sa isang kabayo habang ang general ay sumama sa kanya gamit ang isang rifle. Matapos tamaan ng sniper ang isa sa mga kidnapper at makita ang iba na nagsisimula ng makatakas, bumaba ang general at ibinigay kay Mary ang kanyang baril upang maipagpatuloy niya ang paghabol ng mas mabilis. Pagkalipas ng ilang kilometro, pinatay ni Mary ang 2 bikers at kinuha ang kanilang mga motorsiklo at mga supply. Samantala, sinabotahe din ni Furiosa ang tubo ng gasolina ng motorsiklo ng kanyang mga kidnappers na nagpabagal sa mga ito. Bilang resulta, masusundan sila ni Mary pabalik sa punong tanggapan ng kanilang amo, ang warlord na si Dementos. Sa kanilang pagdating, dinala ng isa sa mga tinyente si Furiosa kay Dementos at sinabi sa kanya na ang batang babae ay mula sa lugar kung saan masagana ang lupa. Pagkatapos ay inutusan ni Dementos ang kanyang mga tauhan na dalhin siya sa isa pang tolda at protektahan siya mula sa sinumang lalaki na maaaring humabol sa kanya. Samantala, si Mary Jabasa, na tinitingnan ang sitwasyon mula sa malayo, ay nagawang makapasok sa kampo at nagkunwaring isa sa mga tauhan ni Dementos. Pinatay niya ang ilan sa kanila at pagkatapos ay naabot niya ang tolda kung saan bihag si Furiosa. Sa loob, natuklasan niya ang babae na nililinis ang kanyang anak, ngunit mabilis na itinaas ng babae ang kanyang mga braso at humingi ng awa. Pinili ni Mary na iligtas siya at umalis kasama si Furiosa, ngunit ito ay nagpapatunay na isang maling desisyon. Dahil ipinaalam agad ng babae kay Dementos ang nangyari. Kasunod nito, sinimulan ni Dementos ang paghuli para kay Mary at sa kanyang anak na babae, habang ang isang sandstorm ay tumama sa kanyang punong tanggapan. Tinangka ni Mary na iwasan siya at ang kanyang mga puwersa sa sandstorm, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na makakahabol pa rin sila. Kaya naman, huminto siya at sinabihan si Furiosa na magpatuloy sa paglalakbay pabalik sa Green Place. Pagkatapos ay binigyan niya ang kanyang anak na babae ng isang buto ng puno ng peach na sinasabi sa kanya na itanim ito at protektahan ang kanilang tahanan. Sa una, si Furiosa ay sumunod at tumakbo, ngunit ilang sandali lamang, bumalik siya upang tulungan ang kanyang ina. Sa kasamaang palad, siya ay nahuli kasama ang kanyang ina. Inutusan ni Dementos ang kanyang mga tauhan na isabit si Maria sa kahoy at pinahirapan siya para malaman ang direksyon patungo sa Green Place. Nang tumanggi siyang sumagot, inutusan ni Dementos ang isa sa kanyang mga tauhan na tapusin siya. Kasunod nito, ikinulong niya si Furiosa na ginawa siyang bilanggo. Sa paglipas ng mga taon, napilitan siyang masaksihan ng mga brutal na paraan kung saan pinarurusahan ni Dementos ang mga takas na tumakas mula sa kanyang grupo. Sa isang ganoong pagkakataon, binigyan niya ito ng teddy bear upang hawakan habang isinasagawa niya ang paghihiwalay ng isang deserter sa pamamagitan ng pagkakadena ng kanyang mga paa sa 4 na motorsiklo. Isa sa mga tauhan ni Dementos, isang taong may kaalaman na pinangalan ng Historyman, ang nagalok na magturo sa kanya ng kasaysayan at geopolitics ng Wasteland, ngunit hindi siya nagpapakita ng anumang interes. Isang araw, si Dementos at ang kanyang mga puwersa ay nasa labas upang libutin ang Wasteland, nang biglang makatagpo sila ng isang warboy, isang sundalo ng puwersa ng Immortan Joe mula sa Citadel.
Sinabi sa kanya ni Dementos na naghahanap sila ng isang utopian na lugar na tinatawag na lugar ng kasaganaan at nagtatanong kung may alam ang Warboy tungkol dito. Sumagot ang nalilitong lalaki na ang kanyang tahanan, ang Citadel, ay may saganang tubig at pagkain. Kaya si Dementos at ang kanyang mga tauhan ay sumunod sa kanyang mga direksyon sa Citadel. Pagdating doon, si Dementos ay nagbigay ng masiglang pananalita sa mga mahihirap, nagugutom, at karaniwang mga tao. Sinabi niya sa kanila na kung itataboy nila ang kanilang mga pinuno, maiiwasan nila ang pagdurusa at kalungkutan. Sinabi pa niya na sila ay inalipin at pinagsamantalahan, ngunit kung sila ay lalapit sa kanya, papalayain niya sila at silang lahat ay maghahati-hati sa kayamanan. Samantala, pinapanood ng walang awa na pinuno ng Citadel, si Immortan Joe, si Dementos na nagbibigay ng kanyang talumpati. Ito ay nagdudulot sa kanya ng galit at inis. Pagkatapos ay hinamon niya ang kanyang kalaban na pumili ng isang warboy mula sa hanay ng daan-daang nagbabantay sa kuta. Nang gawin ito ni Dementos, inutusan ni Immortan Joe ang napili niyang warboy na tumalon mula sa isang bangin na may isang paputok na sandata na tinatawag na Thunderstick. Makalipas ang ilang segundo, ang warboy ay tumalon mula sa bangin ng walang pag-aalinlangan at sumabog nang tumama siya sa lupa na tinatapos ang isang bahagi ng puwersa ng kaaway. Dahil dito, napagtanto ni Dementos na ang mga warboy ay na-brainwash at hindi sila nag-aatubiling tapusin ang kanilang sariling buhay upang protektahan si Immortan Joe. Sa sandaling iyon, ang mga natitirang warboys ay dumagsa sa convoy ni Dementos na pinilit silang umatras. Dahil nabawasan na ngayon ang kanyang puwersa, si Dementos ay nakabuo ng isang bagong plano upang makuha ang isa sa 3 kuta ng wasteland sa Gastown. Ilang araw pagkatapos ng skirmish sa Citadel, sinalakay niya at ng kanyang mga puwersa ang isa sa mga convoy ni Immortan Joe na patungo sa Gastown. Nagtagumpay sila sa pakikipaglaban sa mga warboy at pagkuha sa isang truck na dapat magdala ng gasolina pabalik sa Citadel. Pagkatapos ay nagtungo sila sa Gastown, nagdisguise ang ilan sa mga lalaki bilang mga warboy at nagpanggap na inaatake ang truck. Nagtagumpay sila sa pagkumbinsi sa mga pinuno ng Gastown na itaas ang gate. Nang makapasok sila sa loob, nagawa nilang makuha ang kontrol at pinanatiling bukas ang mga gate na nagpapahintulot sa mga puwersa nila na salakayin at pasukin ang Gastown. Pagkatapos ay nilagyan ng mga pampasabog ni Dementos ang buong bayan. Susunod, bumalik siya sa Citadel para makipagdeal kay Immortan Joe. Ipinaliwanag ni Dementos na ang mga pampasabog na itinayo niya sa Gastown ay protektado ng kombinasyon na siya lamang ang nakakaalam. Sinabi niya sa kanyang mga kaaway na kung hindi sila papayag na gawin siyang pinuno ng Gastown, itatakda niya ang mga bomba at ganap na sisirain ang Gastown. Habang nagpapatuloy ang maigting na pag-uusap sa pagitan ng magkabilang panig, napunta ang atensyon ni Immortan Joe kay Furiosa. Napansin niya na siya ay isang ganap na malusog na babae na napakabihirang makita sa kaparangan. Nagtanong siya tungkol sa kanya at sinabi ni Dementos na siya ang kanyang anak, tinutukoy siya bilang Little D. Sinabi rin niya na siya ay ganap na pipi, ngunit sa sandaling ito, nagsalita si Furiosa sa unang pagkakataon mula noong siya ay mahuli, na nagsasabi na si Dementos ay hindi niya ama at pinatay niya ang kanyang ina. Nang marinig ito, sumang-ayon si Immortan Joe sa deal, ngunit kung isusuko lang niya si Furiosa. Nag-aatubili na sumang-ayon si Dementos, ngunit binawi niya ang teddy bear na ibinigay niya sa kanya. Kasunod ng palitan na ito, dinala ang batang babae sa lugar ni Immortan Joe, upang palakihin siya upang maging isang malusog na babae. Kapag naabot niya ang pagiging isang dalaga, siya ay mapipilitang maging isa sa kanyang mga asawa. Nang gabing iyon, sa kanyang kwarto, lihim na pinuputol ni Furiosa ang kanyang mahabang buhok, ngunit idinikit ito sa kanyang anit gamit ang pansamantalang pandikit. Biglang dumating ang bunsong anak ni Immortan Joe na si Rictus Erectus at dinala siya sa kanyang silid. Habang sinusubukan niyang hawakan ang kanyang buhok, nagawang makatakas si Furiosa at nagtago sa ilalim ng tulay. Sinubukan siyang hanapin ni Rictus, ngunit nagkunwari siyang walang nangyaring mali para hindi siya masisi sa pagkawala nito. Sa pagdaan ng mga araw, si Furiosa ay nagbalat kayo at muling binago ang kanyang sarili, na nagpapanggap bilang isang batang lalaki at sumali bilang isa sa mga manggagawa sa mga tauhan ni Immortan Joe. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa House of Holy Motors, isang workshop na nakatuon sa paggawa ng mga armored vehicle. Nagawa niyang itago ang sarili sa pamamagitan ng pananatiling pagganap na mute at sa gayon ay hindi pinapayagan ng sino man na makilala siya, na siya ay isang babae mula sa kanyang boses. Ang layunin ng proyekto ay gumawa ng bagong war rig, isang truck na gagamitin sa pagkuha ng gasolina at mga bala para sa Citadel. Ang makapangyarihang makinang ito ay dapat imaneho ni Praetorian Jack,
na kilala sa pagkakaroon ng pinakamatagumpay na pagtakbo sa pagitan ng Citadel at Gastown. Sa kasamaang palad, sa kanyang unang pagtakbo, ang Warrig ay inatake ng isang gang. Ang gang na pinamumunuan ni Octobos, isa sa mga tauhan ni Dementos na mula noon, na ngayon ay nagsarili ng grupo at lumikha ng sarili niyang puwersa. Sa panahon ng labanan, ginamit ni Furiosa ang mga sandata ng Warrig sa mahusay na epekto na tumutulong na lipulin si Octobos at ang kanyang mga tauhan. Ngunit bilang kapalit, lahat ng nakasakay sa Warrig ay nabura rin, maliban sa kanyang sarili at kay Praetorian Jack. Sa panahon ng labanang ito, ang kanyang pagbabalat kayo ay nalantad at kinilala siya ni Jack bilang isang babae. Pagkatapos ay hinawakan niya si Jack habang tinututukan ng baril at sinubukang kunin ang Warrig mula sa kanya. Gayunpaman, madali niyang napigilan ang kanyang pag-atake na iniwan siyang nakatayong mag-isa sa kalsada. Tulad ng tila na wala ang lahat para kay Furiosa, si Praetorian Jack ay nagbago ang puso at bumalik sa kanya. Nawala na ang lahat ng kanyang tauhan at kailangan niya itong buuin muli mula sa simula. Dahil ngayon lang niya nasaksihan si Furiosa na nakikipaglaban ng may napakahusay na paningin at pagpipigil sa sarili, gusto niya itong i-recruit. Bilang kapalit, ituturo niya sa kanya ang lahat ng kailangan niya para mabuhay at pagkatapos ay bibigyan siya ng sasakyan at mga armas para makauwi. Kasunod nito, nagpatuloy si Furiosa sa ilang pagtakbo kasama si Praetorian Jack at sa huli ay nahulog sila sa isa't isa. Isang araw, bumisita sila sa Gastown para magpagasolina para makita na ang lugar ay nasa kaguluhan. Halos wala na ang mga supply at bumagsak din ang pamamalakad ni Dementos sa bayan. Ang dalawa ay agad na tumakas mula roon at bumalik kay Immortan Joe upang iulat kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, ipinadala sila ni Immortan Joe sa Bullet Farm kung saan sila kukuha ng mga bala para labanan si Dementos at ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, lihim na bumuo sina Jack at Furiosa ng kanilang sariling plano. Plano nilang kunin ang mga bala mula sa Bullet Farm, iwanan ang lahat ng Warboy na kasama nila, at tumakas upang hanapin ang Green Place dala ang Warrig at mga armas. Ngunit pagdating sa Bullet Farm, natuklasan nila si Dementos at ang kanyang mga tauhan na hinahalughog ang bayan. Ginamit ni Praetorian Jack ang Warrig upang pilitin siyang pumasok sa tarangkahan, habang si Furiosa ay pumwesto gamit ang sniper, umaasang mapabagsak si Dementos mula sa malayo. Gayunpaman, madaling naiwasan ng warlord ang kanyang pagbaril. Sa sumunod na salungatan, ang Warrig ay na-stop at ang dalawa ay napilitang tumakas sa isang random na sasakyan. Sa kasamaang palad, si Dementos at ang kanyang mga tauhan ay walang humpay na hinahabol ang dalawa at naabutan sila. Tinangka ni Furiosa na barilin siya gamit ang isang boomstick na ibinigay sa kanya ni Jack, ngunit ang kanyang kaliwang braso ay nahuli at nadurog sa pagitan ng kotse at isang truck. Pagkatapos ay binangga ni Dementos ang kanilang sasakyan, sinira ito at nahuli silang dalawa. Pagkatapos ng insidenteng ito, ikinadina niya si Furiosa, katulad ng pagkakadena niya sa kanyang ina. Gayunpaman, hindi niya alam na siya rin ang babaeng ginawa niyang bilanggo noong bata pa siya. Tinanong niya kung saan pupunta ang dalawa at sumigaw na walang pag-asa para sa pag-ibig sa kaparangan na ito. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ikadina si Praetorian Jack sa isang motorsiklo at kaladka rin siya. Ang labis na pagpapahirap na ito ay tinapos ang buhay ng kawawang tao. Samantala, nagawang putulin ni Furiosa ang kanyang nasugatan na kaliwang braso mula sa kanyang katawan at nakatakas sakay ng motorsiklo. Pagkatapos ng ilang oras na nakakapagod na paglalakbay sa motorsiklo, nakabalik siya sa Citadel habang nasa bingit ng kamatayan. Nawala na ngayon ang kanyang kasintahan at ang kanyang kaliwang braso na naglalaman ng mapa na magdadala sa kanya sa Green Place. Ngunit sa halip na sumuko, inipon niya ang lahat ng kanyang galit at nilagyan ng maggots ang dulo ng kanyang braso upang maiwasang ma-infected ang laman. Gumawa din siya ng bagong mekanikal na braso para palitan ang nawala sa kanya. Pansamantala, sinimula ni Immortan Joe ang 40 araw na digmaan sa kaparangan upang lipulin si Dementos at ang natitira sa kanyang sangkawan ng biker. Dahil sa kanyang galit at kalungkutan sa lahat ng nawala sa kanya, naghanap si Furiosa ng sasakyan para tugisin si Dementos ng mag-isa. Mula sa isang scrap na kaparangan, siya at ang isang grupo ng mga tauhan ni Immortan Joe ay gumawa ng isang pansamantalang sasakyan. Habang bumababa siya, binigyan siya ng isa sa mga lalaki ng palayaw, ang Darkest of Angels. Sa kabilang banda, si Dementos ay dumanas ng malaking pagkatalo sa digmaan. Siya at ang natitira sa kanyang sangkawan ng biker ay nagtangkang tumakas sa kaparangan bago dumating si Immortan Joe.
Sa kasamaang palad para sa kanya, naabutan ni Furiosa ang kanyang mga tauhan na ngayon ay nasa 3 tao na lamang. Pinatay niya ang lahat at pagkatapos ay tinugis si Dementos sa malalim na disyerto. Inaalis niya ang kanyang tubig, mga bala, at maging ang isa sa mga gulong ng kanyang motor habang siya ay natutulog. Kinaumagahan, hinarap niya siya at tinanong kung naaalala niya siya. Ngunit wala siyang ideya kung sino siya at kinikilala lamang siya bilang ang babaeng pinahirapan niya bago mamatay si Praetorian Jack. Sinabi sa kanya ni Dementos na walang sino man sa kaparangan ang dapat magkaroon ng pag-asa. Sa halip, dapat silang magkaroon ng puot dahil isa ito sa mga dakilang puwersa ng kalikasan. Habang siya ay naabala sa kanyang mga salita, gumawa siya ng isang hakbang upang subukang makatakas, kinuha niya ang kutsilyo sa kanyang paa. Ngunit sinadya pala ito ni Furiosa dahil hindi ito kutsilyo kundi ang putol na handle nito. Sinubukan ni Dementos na magsalita ng paraan upang makaligtas na nagsasabi na siya ay kumikilos lamang ayon sa likas na pagkilos ng taong nasa panganib. Ngunit gusto ni Furiosa na marinig siyang sumisigaw sa dalamhati gaya ng ginawa ng kanyang ina noong pinahirapan siya nito. Malinaw na wala pa ring ideya ang warlord na siya rin ang babaeng dinukot niya sa nakalipas na mga taon. Samantala, patuloy siyang binubugbog ni Furiosa ng maraming beses hanggang sa tuluyang mawalan siya ng malay dahil sa sakit. Nang siya ay bumalik sa kamalayan, kinuha niya ang kanyang teddy bear at siniyasat ito. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakilala siya ni Dementos at tinawag siyang Little D. Sinabi niya na ipinagmamalaki niya si Furiosa dahil naging malupit ito at mapaghiganting tao. Sinabi ni Dementos na naghihintay siya ng isang tulad niya na karapat-dapat sa kanya. Sumagot siya na hindi siya katulad niya, ngunit sinabi niya sa kanya na pareho silang patay sa mga damdamin. Sa isang mapanuksong tono, tinanong ni Dementos kung mayroon siyang balak na patayin siya. Sa puntong ito, inihayag sa eksena na inalis ni Furiosa ang kanyang boses sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang dila. Pagkatapos ay kinadina niya siya at kinaladkad siya pabalik sa Citadel. Sa huling eksena, sa itaas ng mga bangin, isang hydroponic garden kung saan itinatanim ni Immortan Joe ang kanyang mga halaman. Itinali ni Furiosa si Dementos sa lupa at itinanim ang buto ng peach tree na ibinigay ng kanyang ina sa tabi niya. Sa lalong madaling panahon ang kanyang katawan ay nagsimulang sumanib sa lupa at tumubo ang isang puno ng peach. Kinakain ng dahan-dahan ang nabubulok na katawan ni Dementos sa lupa at tumubo ang isang puno ng peach. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.